Hi, magandang umaga. Ako nga pala si Mac at gusto kong i-share sa inyo yung mga paano nga ba ako napasok sa call center industry. So, yung mga nagpabala or curious sa pagiging call center, makinig kayo, bibigyan ko kayo ng konting tips kung paano kayo makapasok sa call center industry. So, bago ako nag-call center, nagtatrabaho ako bilang isang support staff sa isang supermarket. So, sobrang pagod, ang dami kong trabaho, tapos ang liit ng sahod. So, nag-decide ako na, curious ako sa pagiging call center dahil naririnig ko mataas ang sahod, naririnig ko na, nagko-calls ka lang, nakaupo ka lang, ta's ang laki ng sahod mo. So, nag-decide ako na bakit 'di ko subukan? Ah, so unang minsan, bakit, hindi tayo makapasok or minsan natatakot tayo mag-apply sa call center is because, um, wala tayong tiwala sa sarili natin. Sabi natin, "Di naman tayo magaling mag-English, bakit ka mag-a-apply dun?" Pero basically yun yung one requirements dapat marunong ka mag-English at least average, kaya ma-express yung sarili mo sa English. Pero hindi porke hindi ka fluent sa English, eh, hindi ka na puwedeng mag-call center. Um, bago ako pumasok sa isang BPO industry, hindi talaga ako fluent mag-English. Until now, hindi naman talaga ako fluent mag-English, but I can express myself na sa English or na nakakapagpaliwanag ako in English. So, that time nag-decide akong mag-resign at mag-apply sa isang mismong BPO company. So, hindi ako gano'n marunong English. Ang ginawa ko, nanood ako sa YouTube, nanood ako sa Facebook ng mga videos, tips para makapasok sa, call center. Yung mga interviews, pinag-aralan ko, pinractice ko. Alam niyo, that time, yung simpleng word lang na greetings hindi ko mabanggit ng diretso. Katulad na lamang ng, "How can I help you today?" Nabubulol talaga ako dun. Sabi ko, pina-practice ko siya araw-araw. Talaga kahit saan ako mapunta, "How can I help you today?" Minsan nabubuna pa, "How can I help you today?" Iniisa-isa ko hanggang sa ma-practice ko sa masanay ko siya ng mabilis na ninasab ko na siya ng diretso, "How can I help you today?" Pero dati talaga hindi ko siya mabigas, "How I help you today?" Ganyan, eh. Minsan nabubulol ka. Pero pinractice ko siya, yung simpleng gano'n. Ang ibig ko sabihin is hindi talaga ako, gano'n na pagdating sa vocabulary talagang wala. Hindi ko nga alam gamitin yung is, was, yung in, on, at. Talaga nag-umpisa ako sa maliit na company, hindi ko alam. Good thing lang na yung napasukan kong company is a may script. So yun, kailangan mo lang sundin yung script. Yun lang talaga sinasabi mo. Phone calls, kapag nagtanong yung customer, wala na. Wala, hindi mo masasagot. Kailangan mo na ng tulong. Good thing lang na yun, dun sa unang company na pasukan ko, may script siya na mula sa simula hanggang katapusan ng call, susundan mo lang yung script. Nandun lang yung sasabihin mo. So, dun na nag-umpisa hanggang habang tumatagal natututo na ako ng mga bagong salita, bagong conversation, English conversation. Ngayon bibigyan ko kayo ng tips. Paano nga ba ako nakapasok? So una, sa pagiging call center agent, kailangan mo ng dumaan sa interview. So ngayon kasi uso na ngayon ang mga phone interview or virtual. So dati, ewan ko dati kasi kailan lang naman ako nag-call center siguro mga 4 years na akong call center agent. So, dati siguro, hindi pa uso yung mga phone interview pero ngayon uso na siya. Puwede ka ng interview over the phone or meron naman company na nagre-require sila on-site. So, na-interview ako over the phone. First, sa initial interview kailangan mo muna maipasa yung initial interview, which is, tatanungin nila yung basic information. So, kailangan mo lang masagot yun, like your name, ano yung educational background mo at, yun yung mga previous job mo. And then after that, may isa pang interview, okay. So, ang una sa pagiging, kung gusto mong mag-apply ng call center kailangan mo maipasa yung interview.
Okay. So, ang akala ng marami, kahit ako dati, akala ko, madali lang nakapasa ka lang sa interview, okay na. Pasok ka na, hindi natin alam na may kasunod na yun. Pero paano nga ba, bago tayo dumating diyan, pag-usapan muna natin paano makapasa sa, interview. So, unang bagay na tips ko is kailangan confident ka. So, unang titingnan nila yung communication skills mo, hindi nila unang titingnan yung fluent ka sa English, but dapat, confident ka na ma-express mo yung mga words na, gusto nilang marinig. For example, 'pag ini-introduce ka, sinabi nilang, "Tell me something about yourself." Kailangan confident kang share yun, hindi ka nauutal, hindi ka nablablanko. So, paanong, ways para hindi ka mablangko? Siyempre dapat confident ka. Ah, Kasi tayong mga Pilipino, ano na tayo, second language natin yung English. So, may mga basic knowledge na tayo sa English. Kasi sa atin since elementary pa lang may English subject na tayo, kailangan lang natin practicein at automatically lalabas yan sa bibig natin kapag confident tayo. So, unang tips ko is kailangan confident ka. Huwag kang matatakot. Kahit sa pag-apply minsan natatakot ka kasi mo, alam mo, kailangan yun yung praktisin mo. Kahit sa training totoo yan dapat confident ka sa halls, sa pag-share mo ng, mga words mo at kapag tinatanong ka. Kasi kapag confident ka, kusa na lalabas yung English kasi may foundation na tayo sa pagsasalita ng English. So, kailangan na lang practice. Yan, pangalawa, practice kailangan. Manood ka ng mga videos and, sa mga YouTube and Facebook na mga interview, practicein mo yun. Practicein mo paulit-ulit hanggang masanay ka dun sa word na yun. Like katulad nga ng example ko kanina na, "How can I help you today?" Paulit-ulit ko lang siya. Pina-practice hanggang ma-perfect ko, masabi ko na siya ng buo, "How can I help you today?" So, ang tips ko is practicein mo yung mga question and answer sa interview. Okay. So yun 'no, practicein mo yung mga, paano sagutin yung mga questions. Okay. So, yeah, yun lang yung, tips ko, para sa mga gustong mag-apply ng, call center. Dati hindi talaga ako marunong, sa mga ibang communications or English words pa. Unti-unti ko siya natutunan, habang tumatagal ako sa doon sa street industry. Nagkakaroon ako ng, new learning. So, 'yan, hindi kailangan fluent sa English. Kailangan mo lang, at least average, English and confident ka, okay. Sa at, 'pag naipasa mo na yung, interview, then ay kailangan mo naman ipasa yung training. Akala niyo gano'n lang kadali pumasok sa, call center, pero kailangan niyo ipasa yung training. 'Pag napasa mo yung training, kailangan mo naman ipasa yung tinatawag na nesting. So, sa ibang company meron, 1 month, nesting na yun yung bago mo nesting pala kailangan mo na ipasa yung mga calls, which is, susubukan ka ng trainer mo, about dun sa mga basic knowledge mo na tinuro sa'yo, paano ka mag-handle ng calls kung may mga natutunan ka. So, kailangan maipasa yun. 'Pag napasa mo yun, next na ay nesting, tinatawag na nesting. Merong iba nagpapa-nesting sila 2 weeks or yung iba naman 1 month. So then, yun yung live, onset na magko-calls ka sa, bibigyan ka ng time na mag-calls live and then kailangan mo maipasa, yun. At 'pag naipasa mo yun, yun, um, welcome na sa call center industry. So, yun lang muna sa ngayon, mag-a-upload ako ng next week tips, okay. So, mabilis lang 'to kasi, ay. So, yeah, kung ikaw ay naku-curious sa pagiging call center at may tanong ka, yan, pag-usapan natin.